Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel at syempre napunta kami ng Ilocos for our yearly mandatory gala. Una naming pinuntahan ay ang Paway Sand Dunes sa Maylawag, Ilocos. 2,500 pesos per car, 4 to 5 persons ang pwedeng sumakay. Kung extreme adventure ang hanap nyo, perfect na perfect sa inyo ang activities na to. Sobrang na-enjoy talaga ng mga anak ko tong activities na to. Picture perfect pa ang gusto nyo, napakagaling kumuha ng pictures ng driver ng 4x4 na makakasama nyo. Ito yung pinaka-extreme na part ng ride na to. Meron din silang sandboarding, free of charge na to. Kaya pwede kayo mag-sandboarding kahit na paulit-ulit. Ito naman ang Cape Bujidor Lighthouse sa Burgos, Ilocos. 40 pesos yung entrance fee nila dito. Dito sa Lighthouse, maraming mga staff dito na sila talaga yung mag-offer na kumuha ng picture sa inyo. Sila talaga yung mag-guide sa inyo para makakuha ng mga magagandang pictures. Kapurpurawan Rock Formation naman ang sunod naming pinuntahan. Meron silang horseback riding dito for 100 pesos. Pero kung ayaw nyo naman mag horseback riding, ay pwede naman kayo maglakad doon sa may gilid. Meron namang daan papunta doon sa may rock formation. May mga windmill ka nang makikita dito sa area na to. Next naman ay ang Bangi Windmill. Wala kayong entrance fee na babayaran dito at dito sa area na to, mas makikita nyo ng malapitan yung mga windmill. Ito naman yung Saud Beach. Dito kami nagstay. Sa may Casa Victoria kami nagstay and madali lang naman hanapin yung kanilang page sa may Facebook. Medyo maulan yung gabi nung nagstay kami dyan. Pet friendly din pala yung resort. Pagbabayad lang kayo ng 300 pesos per dog. Meron din silang free breakfast kapag nagstay kayo dito. Isa ang Saud Beach sa mga beach na dinadayo dito sa may Pagudpod. Ang nagustuhan ko sa beach na to ay hindi siya crowded.
Next ay ang Patapat Bridge. Walang entrance dito sa may bridge, pero since totoong kalsada siya, medyo mag-iingat na kayo sa pagkuha ng pictures dito. Isa to sa pinakasikat na tourist spot sa Ilocos, kaya marami nagpupunta rito and medyo nagkakos ng traffic yung mga tourist na nagpupunta rito. Ito naman yung Malacanang of the North sa Maylawag. ₱70 ang entrance fee dito for adults, ₱50 for student and senior, at libre pag PWD. Maganda at malaki yung bahay, maganda rin yung mga furnitures na makikita mo dito. Ang ganda ng view ng lake na makikita mo sa may bandang likod. Pa-white shirt sa Maylawag, Ilocos din. Wala kayong babayarang entrance fee dito. Napakaganda ng church, kaya naman isa to sa tourist spot dito sa Ilocos. Ito yung itsura ng church sa loob. Ito naman yung Baluarte Zoo. Entrance fee ay ₱150 at kung gusto nyo ng shuttle service is ₱150 for package A and ₱300 for package B. Package B yung kinuha naming tour. Ito yung waiting area kung saan sasakay kayo ng shuttle. Dito sa may waiting area, may mga animals dito na gumagala-gala lang, hindi sila naka-cage. Ito yung Safari Gallery dito sa may Baluarte. Dito sa may gallery, makakakita kayo ng mga animals dito. And yung iba dito is hinuli mismo ni Chavit Singson. Ito yung pinaka-highlights ng tour na to. Dito mo makikita yung mga giraffe and pwede nyo rin silang pakainin. Sobrang nakaka-enjoy dito, even for adults. Meron din mga deer dito at hindi sila naka-cage, pwede nyo silang pakainin. Last na pinuntahan namin ay ang Calle Crisologo. Pinuntahan namin yung Calle Crisologo ng gabi, syempre para makita namin kung ano yung itsura ng Calle Crisologo kapag gabi. Iba rin yung itsura niya kapag gabi kasi mas maraming ilaw na nakabukas and sa tingin ko mas maraming tao na naglalakad. Marami ring cafe and restaurant dito. Pumunta rin kami nung umaga para makita namin kung anong difference pag gabi.
Syempre, hindi namin pinalampas ang Kalesa Ripe. 200 pesos ang bayad dito for 2 to 3 person. Pwede nyo rin palang isama yung mga pet ninyo. Dito sa Calle Crisologo, maraming ka ring mabibilhan ng mga souvenir shop dito. That's the end of our tour. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.